Taong 2000 nang mapatay ng OFW na si Rodelio Lanuza o Dondon, ang isang Arab national bilang pagtatanggol sa sarili. Nasintensyahan siya ng kamatayan at inakala niyang mamamatay siya sa Saudi Arabia na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero matapos ang mahigit isang dekada sa selda, makalalaya na si Dondon. Nakausap ng reaksyon si Dondon na ngayon ay naghahanda na sa pagbabalik sa Pilipinas upang makapiling ang kanyang pamilya. Basta ang palagi lang niya nasasabi, Lola, pag ako'y lumaki, tayong dalawa na lang. Yung kumbaga ayaw niya nang magulo, gusto niya tahimik. Tayong dalawa na lang, ay kaya ganun. Oo, yun lang pala kakawin. Bagamat 89 na taong gulang na, malinaw pa kay Lola Jovita ang pangako ng kanyang binatang apo bago ito mangibang bansa. Si Rodelio Lanuza, o mas kilalang Dondon, ay umalis ng bansa taong 1996 upang magtrabaho bilang draftsman sa Saudi Arabia. Hindi naman matigas ang ulo ng batang yun eh. Mabait. Nung nagpaalam nga sa akin, ipagdasal ko na lang daw siya. Pero ang kontratang 5 taong pagtatrabaho, hindi na niya natapos. Isang pangyayari ang bumago sa buhay ng OFW na si Dondon. Taong 2000 na mahatulan ng pagkabilanggo si Rodelio Dondon Lanuza nang mapatay niya sa hindi inaasahang pagkakataon ang isang Arab national dahil sa pagtatanggol sa sarili at dignidad. Taong 2002 nang maibaba ang hatol sa kanyang kisas o ang parusang katulad ng sinapit ng biktima. Dahil napatay niya si Muhammad Al-Atani, isang kakilala, kung kaya napatawan siya ng kamatayan. Isa sa matyagang sumubaybay at tumulong sa kaso ng binata ay ang kanyang kinikilalang tiyuhin na si Mang Charlie. Nasyak kami. Kaya lang, siyempre, hindi namin alam kung paano kami gagalaw. Dahil unang-una, ang layo niya. Mabuti na lang nagkaroon ng social media. Hanggang sa taong 2011, tila himalang nagbigay ang pamilya ng biktima ng tanazul o pagpapatawad. Pero kapalit ng tanazul ay ang pagbibigay ni Dondon ng blood money sa pamilya na 3.5 million Saudi Riyal o halos 35 million pesos. Tila imposible man, gumawa pa rin sila ng Facebook page para makakalap ng suportang pinansyal. Nagkaroon ng Facebook, yun, nagkaroon kami ng communication. At halos sa buong mundo na yung gumalaw para sa kanya. Kasi yung mga kaibigan, mga OFW nasa ibang bansa, nagtulong-tulong, nagbigay ng kanilang mga share para lang makadagdag para sa kanyang blood money. Malaking naitulong dyan si Mrs. Leda Lewis. Diyan nagsimula yung pag-iipon namin ng pera. Dahil sa social media, nalaman ng kapwa Pilipino ang sinapit ni Dondon at sa pamamagitan nito, marami ang nagbigay ng suportang pinansyal. May bumuo rin ng iba't ibang grupo para sumuporta kay Dondon. Enero 10 ng taong kasalukuyan, umabot sa 10.6 million pesos o higit kumulang na 1.5 million Saudi Riyal ang kanilang nakalap na donasyon, pero kulang na kulang pa ito. Sinubukang humingi ng tulong ng magulang ni Dondon sa hari ng Saudi Arabia na si King Abdullah. At sa paikipagtulungan na rin ang ating embahada sa Middle East at opisina ng Vice-Presidente na si Jejo Marbinay na resolba ang kaso. Pinunan ng hari ang kulang na 2.3 million na Saudi Riyal bilang tulong sa kalayaan ni Dondon. At ngayon, tila isang milagro makakabalik na sa bansa si Dondon. Bago makalipad pabalik ng Pilipinas si Dondon, nagkaroon kami ng tsansa makausap siya sa pamamagitan ng telepono. Sa aming eksklusibong panayam, ibinahagi niya ang kanyang mga plano sa kanyang pagbabalik. Actually, ang plano ko dyan, syempre, makipag-banding muna ako sa pamilya ko, yung ganon, na ibigyan ko muna ng privacy yung sarili ko for a week, something like that, o 2 weeks. Then after that, siguro din ako harap sa public para mag-return naman ako ng tulong sa kanila. Inamin niyang sa loob ng 9 na taon, wala raw gabing hindi siya binabangungot sa paghihintay ng kanyang itinakdang kamatayan. Ang time na yon, nasa Bartolina ako, talagang hindi ko maintindihan, hindi ko matanggap bakit ako nandito. Sa Sampaloc, Manila, kung saan lumaki si Dondon, naghahanda na ang lahat para sa pagbabalik niya.
Unang-una, ang barangay ay masaya dahil babalik na yung isang aming kabarangay dito sa lugar namin. So, ang balak namin, parang magkaroon ng Thanksgiving Mass. Then, at the same time, press conference para sa kanya. Para lang iparamdam na ang barangay ay nagkakaisa para kay Dondon. Lalo't kagabi lamang, may magandang balita sa amin ang pinsan ni Dondon na si Benito na kasalukuyan nagtatrabaho sa Saudi Arabia. May communication po kami ni Dondon Lanuza, Rodelio, at confirm na yung pagtatak sa kanya ng sa exit niya doon sa passport niya at sa visa, at maaaring makauwi siya either bukas ng gabi. Ang kwento ni Dondon, hindi lamang salamin ng karanasan ng isang OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Testamento rin ito ng bayanihan ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo tayo naroroon at ang kapangyarihan ng panalangin. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Sentro ng atensyon ngayon ang binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Kamakailan lamang ibinunyag ng whistleblower at dating empleyado ni Napoles na si Ben Herluy ang proseso kung paano nagagawang nakawin ang pondo ng bayan sa pamamagitan ni Napoles, ilang opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Una, mag-uusap muna si Napoles at ang mambabatas, pati na ang department head ng ahensya kung saan nila padadaanin ang pondo. Agad na makakakuha ng porsyento ang mambabatas. 60-40 ang hatian, pabor sa mambabatas. Ang mambabatas o puno ng departamento ang siyang gagawa ng sulat para ma-release ang milyong-milyong pondo para sa mga di umano'y proyekto. Ang sulat na ito ay dumadaan sa Senate President o Chair ng Finance o Appropriations para maproseso ang request sa pag-release ng pera. Ang Department of Budget and Management ang siya namang magbababa ng Special Allotment Release Order o SARO kay Napoles na siyang nagre-release ng komisyon sa mga mambabatas at opisyal ng ahensyang pinagdaanan ng pondo. Para masiguradong buo ang bayad, pinapasulat di umano ni Napoles ang politiko ng endorsement letter sa implementing agency. Nakasaad dito ang non-government organization na paglalaanan ng proyekto. Isang memorandum of agreement o project proposal ang nilalagdaan ng mambabatas bilang pagpapatunay dito. Matapos matanggap ang endorsement letter ng politiko, agad namang gagawa at maglalabas ng tseke ang implementing agency na nakapangalan sa nabanggit na NGO. Matapos maipasok sa bangko ang tseke mula sa implementing agency, magre-request ng fund reservation para ma-withdraw ang pera at madala sa opisina ni JLN sa Ortigas. Sa dami ng pondong ito, sinasabi pa ngang sa isang bathtub ito tinatambak bago ito ideposito sa mga korporasyong pagmamay-ari ni Janet Lim Napoles at ng kanyang pamilya. Ganitong araw pinapaikot ang pera ng bayan ayon sa mga whistleblower, ang perang pinaghirapan ng mga mamamayan. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan. Dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Sa ngalan po ni Lucy Cruz Valdez, ako po si Cheryl Cosip. Magandang gabi po sa inyong lahat.